Sa araw-araw nating paglalakbay, sadyang napakaraming panganib ang maaaring maganap sa ating sektor. Pagkaraniwang sanhi ng aksidente sa kalsada ay ang hindi pagsunod sa mga batas trapiko. Ang simpleng paglabag sa mga patakaran sa kalsada ay maaaring magdulot ng malubhang sakuna at pinsala, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa ibang road users. Tumaob ang isang truck sa Diani Nueva Vizcaya. Mahirapan ang pagbeso sa driver na ito na naipit sa loob ng tumagilig ng truck sa Bagabas, Nueva Vizcaya. Ang patuloy na pagtaas ng mga aksidente sa kalsada sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa bawat insidente, buhay ang maaaring mawala. Kaya't mahalagang alamin at bigyan pansin ang mga hakbang na dapat gawin upang mapababa ang bilang ng aksidente sa lansangan. Batay sa datos mula sa taong 2019 hanggang 2023, mapapansin na madami ang aksidente sa kalsada. Naging mabilis ang pagtaas noong 2021, subalit bumaba naman sa taong 2022 at 2023. Batay sa bilang ng naitalang aksidente, karamihan sa mga driver na nasangkot sa mga aksidente ay mga taong nasa edad 18 hanggang 59 taong gulang. Karaniwang mga sangkot sa aksidente ay mga sasakyang demotor. 70% ng kabuuan ng aksidente sa trapiko ay naitala sa kahabaan ng National Highway at mga highly urbanized na lugar. Tuwing first quarter at fourth quarter ng bawat taon, naitala ang maraming aksidente sa kalsada. Mapapansin na pagsapit ng rush hours mula 6 a.m. hanggang 11 a.m. at mula 3 p.m. hanggang 8 p.m. dumadami ang aksidente sa trapiko. 75% ng kabuuang aksidente sa trapiko ay dulot ng kamalian o kapabayaan ng tao at 20% ay dulot ng diferensya ng mechanical at ang natitirang 5% ay dahil sa iba pang mga kadahilanan. Isinasaalang-alang din ng economic development kung saan may mga four-way lanes at mga bypass roads na magiging dahilan ng pagiging masyadong kampante ng mga motorista sa pagtakbo ng mabilis at pag-overtake. Panghuli, ang bayan ng Bayombong ang may naitalang pinakamaraming bilang ng aksidente sa trapiko dahil ito ang kabisera ng lalawigan kung saan matatagpuan ang mga opisina ng probinsya at ang mga eskwelahan na dinadayo ng karamihan, pati ng mga taga-karatig probinsya at mga dayuhan. Mga dapat at hindi dapat gawin ng mga motorista. Una, laging sumunod sa mga batas trapiko. Ikalawa, palaging isaalang-alang ang sariling kaligtasan at kaligtasan ng iba. Ikatlo, iwasang mag-text o makipag-usap sa telepono habang nagmamaneho. Ikaapat, huwag mag-overspeed o mag-drift ng sasakyan sa kalsada. Ikalima, panitilihing malinis at maayos ang takbo ng sasakyan upang maiwasan ng aksidente. Magandang araw po sa ating lahat, mga bayan ng taga Nueva Vizcaya. Ako po si Police Colonel Jectoper D. Halop, Officer in Charge ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office. Ako po ay nagpapaalala sa lahat na sa bawat pagbiyahe natin sa kalsada, alalahanin natin ang mahalagang papel na ating ginagampanan bilang mga driver o motorista. Ang disiplina, respeto at responsibilidad ay susi sa pagkakaroon ng ligtas at maayos na kalsada para sa lahat. Maging huwaran at magpakita ng maayos na pagmamaneho, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa kapwa nating motorista at biyahero. Isaalang-alang natin at unahin ang kaligtasan ng bawat isa sa ating paglalakbay. Makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad para sa karagdagang bagong impormasyon at pagpapaliwanag sa pamamagitan ng pakipagtulungan at disiplina sa pagmamaneho. Malaki ang itutulong ng bawat isa upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa lansangan sa lalawigan ng Vizcaya. Maraming salamat po. Mga minamahal kong Novo Vizcayanos, ito ang inyo pong lingkod, Governor Jing Gambito, na nagpapaalala sa inyo, iba yung pag-iingat sa pagmamaneho. Kumakailan ay sunod-sunod ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng ating mga kababayan. Nagdala ito ng pinsala at buhay at ari-arian. Bibigay dito ng trauma sa ating mga kababayang nakasaksi at nadadamay sa mga aksidenteng ito. Kaya't paalala natin sa mga kapwa motorista,
na maging maingat at kalmado sa pagmamaneho. Ang pagmamadali at kawalan ng disiplina sa ating pagmamaneho ay maaaring magdulot ng mas matinding kapahamakan. Tandaan, iisa lang ang buhay at ito'y pahalagaan. Laging isaisip na tayo'y hinihintay ng ating mga mahal sa buhay sa ating mga tahanan.